Ang isang tanong kung nandito ka sa Sulu, ma-assign is, how do we sustain peace? Ayan, kasi tapos na nga yung gera, iba na nga yung challenge. So, meron tayo ngayong relative peace. So, how do we make it lasting? Lasting peace. So, yun yung mga tanong na napapaisip ka, paano nga ba? Ano nga gagawin? Ang guidance ng aming brigade commander na si General Alaric Avelino de los Santos ay LSC, LGU LED, LGU LED, at S, security sector supported, at community-based, which is yung C. Lahat ng programa natin sa civil military operations ay LGU LED, security sector supported, at community-based. Para sa community, doon sa community, at initiative ng LGU LED, at susuportahan ng security sector. So, hindi tayo basta-basta lang magkakandak ng activities kasi parang that's a job ng NGO, non-government organization, at saka ng mga government agencies ang magbigay ng tulong. So, kami, Army ka, nagbibigay kami ng tulong sa community that is anchored sa aming mission that to provide safety and security sa mga tao. So, hindi lang basta-basta magbibigay, kailangan ito ay tumutulong na makapacitate yung community tumayo sa sarili nilang mga paa na before ay nakripple dahil sa gera at kaguluhan. So, LGU LED, community sector support, security sector supported at community-based. Gaya nga ng nasabi ko noong una, isa sa mga programa namin yung Army Literacy Patrol System. Hindi siya madali na basta-basta ka lang magtuturo. Kasi nga, dahil sa history of war, madaming mga bagay na ginagawa natin sa mainland na hindi pa nila alam gawin dito. Meron kami isang estudyante sa subject ng digital literacy. I-introduce sa kanila ang computer, ang desktop, ang CPU, ganyan, keyboard, mouse. Ituro namin sa kanila yung parts of computer. Upo sila dyan sa library na wala kuryente. So, kailangan mo provide ng generator. Library na mayroong mga computer, walang kuryente. So, yun, bago kami makapag-conduct ng digital literacy, magkakaroon muna kami ng preparation. Provide kami ng kuryente, ng internet. So, pag upo nila doon sa mga computer, bukas yung computer, nanginginig pa sila paano nila hawakan yung mouse. Ano yung mouse? Ano yung keyboard? So, ano yung desktop? So, challenge siya kasi first time nila eh. Kung tayo sa mainland, lagi nating nakakaharap ang computer, ang cellphone, sila, yung iba sa kanila minsan, ngayon lang nakararas. Hindi pa nakaalis ng lugar, hindi nga sila makakapunta sa isang lugar na walang sundo eh. Kasi mahirap ang transportation. Wala naman silang mga sasakyan, wala naman silang mga motor. Ang tendency, nandun lang sila kung saan sila. Kung hindi pa namin sila dalhin sa ibang lugar, hindi nila makikita gano'n pala kaganda yung probinsya nila. Yung beach, yung Bulangsi Beach, dahil dito sa Army Literacy Patrol System, marami kaming nadalang mga estudyante dyan sa beach na first time pala nilang mag-beach. Taga dito sila, hindi sila nakakarating dun sa beach kasi dating nga magulo. Hindi man sila makalabas basta-basta. Nandun lang sila kung nasaan sila. So, nung nagkaroon ng Alps, natuto silang maghawak ng mga ganyan, digital literacy, then nakapag-beach sila, nakagala sila. Dati kasi meron din kaming parang lakbay-aral. And dadalhin sila sa hulo, yan, sa mga museum, ito pala yung bayan, ito pala yung hulo, ganyan. Hello, sir, pesta nyo na yung nakarating dito. Kudin nyo pa kami din. Ganon yung mga kwento nila na mismong bayan nila, mismong probinsya nila, hindi man nila malibot dahil nga sa gulo dati. So, trabaho namin na ipakita sa kanila kung gaano kaganda yung lugar nila, yung probinsya nila. Minsan nakakakonsensya kasi kami na taga mainland, taga Luzon, ganyan. Nauna pa namin mabisita yung magandang lugar kaysa sa mismong mga nakatira dito. 'Di ba? So, ayun, isang mga pagsubok ton
sa mga tao. Ignorante talaga kung ignorante kasi hindi nila yung kasalanan. Kasi walang may gusto noon na magkaroon ng gulo. Walang may gusto noon na hindi makaabot ang development sa lugar. Pero, ayun nga, unti-unti tinutulungan natin sila ma-introduce sa mismong progressive world kagaya ng nasa mainland. So, LGU-led community sector support, community-based at security sector supported. Minsan magkakandak sila ng isang activity. Invite nila kami. Punta kami doon, walang speaker, hindi sila magkarinigan sa sobrang daming taong ingay-ingay nila. So, turuan namin sila, ganito kasi pag magkanda kayo ng program, merong public announcement system, may speaker, may kuryente, may parang visuals para mas maraming makagets kung ano ba yung nangyayari sa stage, sa harap, sa isang event. Yung mga ganon, mga simpleng maliliit na bagay na hindi nila ma-realize dahil hindi nila kinagisnan. So, isa yon sa mga capacitating the community. I-immerse talaga sila sa mga activities hanggang sa masanay sila na ganito pala, ganyan. Yung mga invitations. Lahat ng invitations pinupuntahan namin para malaman nila na kaming security sector ay laging nakasuporta kung ano man yung mga activities nila, yung mga gusto nilang gawin. At nandun din kami para gumabay sa kanila mga bagay na hindi nila alam gawin, tatanong sila sa amin. Kaya ng mga Boy Scout training ng school dyan sa tabi ng batalyon. Boy Scout training sila, wala silang subject matter expert. So, kami na Army, since skills naman yan, alam na alam yun ng mga sundalo. Kami nagturo sa kanilang mga Boy Scout. Mga knot tying, mga paggawa ng mga tent, ganyan, pagluluto. So, natulungan natin sila na-capacitate natin sila. Yung mga ginagawa natin na mga activities, hindi mo siya makikita na epekto niya agad ngayon. It's about 5, 10, 15-year concept na tulungan mo siya ngayon, magbasa, magsulat, tulungan mo siya na ganito magkandak ng isang programa, tulungan mo siya na ganito yung sa Boy Scout training, mga ganong activities, mga 10 years pa yan siya marirealize mo na ito na pala yung mga nangyari. Natuto na silang ganito, ganyan, marunong silang magbasa, magsulat, hanggang sa after ng 15 years, ito ng mga taong to na tinuruan mo after ilang years, sila na yung mga nagtuturo sa ibang tao naman. So, para mapasa siya at maputol yung generational conflict, ganyan, yung culture nila, yung, kumbaga, nawala yung kabihasnan. After ng maturuan mo yon after ng 15 years, sila naman yung magtuturo. So, magiging continuous siya na development and progress. Ginagawa natin ngayon, capacitate the community. Turuan natin sila kung ano yung mga alam natin para matulungan sila na i-build yung sarili nilang community. And then eventually, tumayo sa sarili nilang mga paa nang kaya nilang i-defend yung mga sarili nila, walang gulo, walang conflict, walang rido. Kasi lahat ng tao educated, alam yung ginagawa at disciplined. Isang problema kasi dito nga yung yung lahat-lahat ng tao halos or pamilya halos may barel. May barel, pero hindi alam yung responsibilities ng pag-own ng mga barel. So, kung kami ay basta-basta lang na magkakandak ng community programs, community support programs, pero hindi ma-address yung ganong problem sa responsible gun ownership, hindi mapuputol yung generations na conflict. Kasi itong halimbawa, yung
rido nila sa land dispute. Mag-aaway yung isang pamilya, dalawang pamilya dahil sa lupa. So mag-aaway sila, i-register muna, ganito yung nangyayari dati nun eh. I-register sa isang pangalan. Kasi siya lang yung nakapag-aral, siya lang yung marunong kung proseso, anong gagawin doon sa lupa para mapangalan, ganyan. So, magtitiwala ang mga tao. Sige, ipangalan mo sa'yo, pero ito, akin to, sa kanya to, ganyan. Usapan lang, verbal. Pero sa papel, andito sa isang tao lang nakapangalan yung lupa. Ito yung mga tatay nila. Kunyari namatay yung mga tatay nila, ganyan. Kwento nila sa mga anak nila, ito lupa natin to, ito lupa niya yan, ganyan. Kwento-kwento. Pero walang kasulatan, kwento-kwento lang, iba-iba na lang naaalala. Ngayon mag-aaway yung mga anak nila. Sabi ng tatay ko, akin to, sa amin to. Pero bakit nakapangalan kay ganito? Nagtatanong sila, nakapangalan sa ama namin yan. Pero bakit nyo inaangkin? Kasi nga sabi nung tatay nila sa kanila yon. Pero nangyari kasi pala noon, ipinangalan lang sa isang tao. Tapos kwento lang, sabi lang na ito, akin to, akin yan. Then, magbabarilan sila. Ganun kasi dati, magulo eh. Kasi lahat may barel. So, lahat mag-aaway. Pag uminit ang ulo, magpapatayan. Pero, unti-unti naman yung nagbabago ngayon. Nagkakaroon na ng mga rido settlement. So, itong dalawang to, yung pangalawang generation ng pamilyang to, ay settle, mag-aayos. So, sige, okay sa inyo yan, sa amin to. Pagka nagkaano naman, pasahan na naman sa pangatlong generation, magulo na naman, hindi na naman naayos yung problema talaga sa lupa kasi hindi na yung pangalan. Nag-admit lang na, sige, okay sa'yo yan, sa amin to. Hindi naayos yung papel, yung titulo. Pag-aawayan na naman hanggang sa maipasa ng maipasa kasi magulo. Walang education, walang information na maayos kasi hindi nila napag-aralan, hindi nila alam, hindi sila aware. So, yung culture ng gun and yung illiteracy ay interconnected at nagko-contribute sa isang magulong community or environment. Kaya, kailangan namin i-address yon para maputol na dito yung generational conflict. And that is through education that is LGU-led, community-based, at security sector supported. So, magulo siya. Magulo at komplikado, mahirap, pero kailangan mo lang pagtiyagaan. Kasi it's not a job. Being army is not a job. It's a service. You stay here for many months, minsan umaabot ng years. You do what you have to do para mapanatili mong mapayapa yung lugar na yon. Kahit umalis ka, ay peaceful pa rin siya. Ito yung challenge namin kasi ngayon maraming sundalo sa Sulu. 8 battalions para lang masigurado na walang magbabarilan, walang magpapatayan. Kasi maraming nakapaligid sa kanilang mga sundalo. Pag nandyan yung sundalo, mananahimik sila kasi ayaw nilang magulo dahil kayang-kaya silang anuhin ng army. Pero hanggang kailan? Paano naman yung ibang lugar? Paano naman i-defend yung external defense ng buong bansa natin kung nandito lang lahat ng sundalo? So, ang trust namin ngayon is to capacitate the community, the LGU, na maging progressive development, magkaroon sila ng progressive development sa socio-economic aspect ng lugar nila. Para sa gayon, hindi magkakaroon ng conflict, hindi magkakaroon ng rido kasi lahat educated. Hindi magkakaroon ng mga batayan, barilan kasi lahat alam yung responsible gun ownership. Hindi namin gusto na lahat sila disarmahan. Hindi namin gusto na lahat sila kumpisin. Kasi hindi lang naman sa Sulu may pag-aari na baril ang mga tao. Kahit saan ka magpunta. Pero ang problema dito sa Sulu is hindi nila alam yung tamang paggamit, tamang pagtago, at
yung purpose nun. That is a big challenge for us. Kasi para sa kaalaman ng lahat, ang mga tausug ay fierce warriors. They defended their land kahit ialay nila yung buhay nila para lang hindi ito masakop ng ibang nation. Isa ang Sulu sa lugar na hindi kailanman nakatapak ang mga Espanyol. Kasi they are fierce warriors. They offered their bodies para ma-defend itong land nila. Kahit mamatay sila, basta ma-defend nila itong land na to. And that runs in their blood. Kahit ngayon, gagawin ng lahat ng tao para lang hindi makuha sa kanila itong lupa na meron sila, ang lupa sub. So, hindi mo pwedeng tanggalin yung baril sa kanila. Pero kaya mong i-render na irrelevant ang baril sa mga pag-iisip at pagkatao nila. And that is what we want to do. To render those guns irrelevant. So that magkaroon ng lasting peace, lahat ng tao educated, lahat ng tao alam ang responsibility nila, at sila na mismo yung mag-govern ng peace dito sa lugar nila hanggang sa dumating na hindi na kailangan na mag-stay ng mga army dito. So, that's about sustaining peace, lasting peace, not just relative peace. Mahirap siya, hindi siya ganun kadali. It takes years. It's a long process, pero kaya siya. Kaya siya kasi lahat ng tao dito gustong mangyari yon. And hindi lang kami, kundi pati yung mga tao dito, mga tausug. Sila mismo gusto na ng kapayapaan sa lugar nila. Itong peace na meron yung Sulu, hindi na to dapat mawala. Dapat ito hanggang forever na. Dito lang sa Sulu may forever. Charot. Tama. So, ayun, yung tanong na how do we sustain peace? So complicated, maraming dynamics, culture, psychology ng tao, community, situation. So, madami siya eh. And ito ay hindi mo pagtatagumpayan kung hindi makikisali ang bawat isa. Tama yung whole of nation approach na kami, support lang, pero dyan nangunguna sa line of defense ang mga ahensya ng gobyerno. To provide the basic needs, to provide the education that everyone wants, and to capacitate the whole community. So, ayun. Ayun siya. Malayo pa, pero malayo na. Meron na mga fun run. Ngayon nga, may tausug outdoors na eh. Nag-aano na sila ng mga diving, swimming, takbo. Kahit na mga naglalakad lang yung mga tao. Pero unti-unti, andyan na. Nandoon na tayo, parating na tayo doon. So, nagkakaroon na din ng mga business, ang mga tausug. Yan, nagtatayo na sila ng mga sarili nilang mga cafe, ganyan, may bangbangsog. Yan, may mga pagkain. Nagkaroon na nga ng food delivery dito eh. Yung Lalago. So, it's a sign of progress. It's a sign na lahat ng tao ay natututo na. And yun, i-sustain lang namin yun. Supportahan lang namin yun. Hanggang sa tuloy-tuloy, hindi na kailanman makabalik yung atrocities at yung kaguluhan sa probinsya na ito. So, ayun. Ano po ba? In your young career-ish, Yes, sir. your very young career ngayon, anong fulfillment mo na nandito ka sa, ito, front line talaga ito. Wala na mas pa yan. Nasa likod ni Lieutenant Borromeo, yan ang map of Sulu. Yes. So, ito, nandito kami. So, para ma-inspire yung mga naiwan mong kadete doon na ito si Mamo. Kita si Mamo. Ala. Diba? Or other, bata ka pa naman, mga kapwa mo kabataan na ano yung fulfillment na isang young female officer dito sa Sulu? Para sa akin, sir, is
makatulong kahit papano na makapagpabago ng buhay. Hindi man sa malaking bigla ang pagbabago, pero yung unti-unting maliliit. Kasi pagkakausapin ko sila, yung halimbawa, yung doon sa barangay likod, Pata, Sugu, kinausap mo sila, malayo sila sa Kabihasnan. Kwento nila na mahirap kasi yung dito, yung buhay dito. Pero kami, gawin namin lahat para mapag-aral yung mga anak namin, para sila at least hindi hindi magaya sa amin ng mga walang pinag-aralan na naghihirap sa buhay. At least sa kanila, maputol na yung kahirapan namin. And sila na yung umangat. Nung marinig ko yung mga istorya mismo na yon na kasi sabi sa amin dati, mga ano lang to, mga palaban ng mga tao dito, mga utak pulbura daw dito yung mga tao. Pero pag pinakinggan mo sila, ang gusto lang rin naman pala nila ay yung mapayapang buhay at makapag-aral yung mga anak nila. Yung commander, yung mga MNLF commander, hindi naman din nila gusto ng gulo eh. Yung mga Abu Sayyaf, hindi din naman nila gusto ng makipagpatayan lang eh. Pero ginagawa nila yun. Bakit? Kasi kailangan nilang kumita ng pera. Kailangan nila ng papakain sa mga anak nila. They are all loving and family men lang din. Hindi lang sila utak-pura, hindi lang sila mga terorista, hindi lang mga combatants. Nung marinig mo yung kwento nila na ito lang din pala yung intention nila. Gaya lang din natin, gustong kumita, gusto magkaroon ng livelihood, mabuhay yung mga anak nila, yung pamilya nila. We are all the same. Pero nagkaroon lang sila noon ng mga ibang desisyon sa buhay, kaya nagagulo. Pero kung titignan mo lang pala, pare-parehas lang tayo ng gusto, mapayapang buhay. And ngayon na nararamdaman ko yon, naririnig ko yung mismong mga kwento na yon mula sa mga bibig ng mga mismong nakakalaban namin dati. Gusto kong tumulong, gusto ko kahit paano makatulong in simple way kung paano nila ma-fulfill yung mga gusto nila. And yon yung hindi ko maiiwan sa trabaho na ito, sa serbisyo na ito, yung matulungan mo silang mag-aral, magsulat, magbasa, matulungan mo silang ma-enroll sa college para magkaroon sila ng mas magandang buhay. Yung ma-deliver mo, limbawa, yung supply ng tubig sa kanila. Kasi yun yung mga bagay na mahirap sa kanila makuha eh. Pero pag ma-provide mo yon, it's a kind of fulfillment na walang yaman na makakapagpalit, makakatumbas. So yun po sa akin, sir, yung makatulong na makapagpabago ng buhay in a simple way. Hindi kasi kahapon in-interview ko si Commander Sarat Abdul Jul. Kaya ang Yes, taas sir. ng respeto niya. Ano yun? 22 years sa Abu Sayyaf, Yes, sir. lumaki bilang anak-anakan na ni Top Commander Radulan Sahiron, and Yes, napakataas nung praises na binibigay niya sa iyo ba na ano yun? That guy has killed so many men. Parang ganun ba? 35 Yes, sir. encounters nga siya eh. Pero yung praises niya sa'yo na si Ma'am Borromeo, Char. illiterate siya eh. Illiterate si Yes, sir. Sarat eh. Ay, mapapanood nyo rin dito yung kay Sarat. Nabanggit nga niya. And then, yung typical people like him, medyo Yes, sir. ibang level yun. Yes, sir. Yun nga po, sir. Kasi, yun nga, hindi sila bigla lang naging combatant, naging palaban. Ano yun, sir, generation, buhay na naghirap at nag-suffer ng maraming beses. Kaya nasagad sila, nagpunta sila sa ganung landas. Pero, yun po, sir. Kagaya lang din sila ng mga tatay natin na gustong mag-provide sa pamilya nila. Na walang ibang alam. Siguro, yun na lang yung naging choice nila. Pero nung nakausap mo sila, ganun lang din pala. Kailangan mo lang ibigay yung respeto na kahit dati sa tingin natin hindi nila deserve. Pero ibigay pa rin natin, sir. Then, ayun yung nakapagpapabago ng tao eh. Yung unconditional respect and love na mai-offer mo sa tao, sir.
Siguro, ganun. Na-fulfill mo ba yung dream mo na mag-travel? Yes. Kakaibang travel. Ano naman tayo ngayon? Tourism naman tayo ngayon. O, sige nga, ikwento mo tong area mo. Eto sir, sobrang gandang lugar ito. Walang mga dagat na nakakatumbas sa kagandahan ng dagat dito sa Sulu. Para sa akin, sa point of view. Kasi pag R&R ko man sir, malagi man ako nagilibot. Travel. Minsan Cebu, Magbohol. Kasi yun nga yung gusto ko gawin, gumala. At mahal na mahal ko yung dagat. Kahit hindi ako magaling lumangoy. Pero nung makita ko tong dagat ng Sulu, sobrang ganda niya talaga sir. Yung Zapata, yung sa likod. Napata likod. Oh, maganda ba doon? Yes sir, sobrang yung parang flowers na mga corals. Di ko alam yung tawag doon pero green, yellow, mga Meron ba? maganda sir, sobrang. Galing kami ng Mans Beach. Maganda na eh. Wala pa yun sir, kung doon talaga sa Damukan Beach sir, sa Bata. Kita mo sir, andito lang yung yung baybayin. Andito lang mismo yung corals. Lakad ka lang ng konti, makita mo na sir, kahit nasa bangga. So hindi ka na mag-dive pa para makita ang coral. Yes sir, makikita mo siya sa sobrang linaw ng tubig. Si General De Los Santos, inikot niya ako kanina doon sa sabi ko ito, Sa Zero. Vans Beach, Oo sir. nga, ganda nga pala talaga. Ang ganda pa, Yes, parang Secret gem talaga to sir. Oo nga. May binabanggit nga siya kanina na island, saan kaya yun yung Pata Island siguro, yung parang sabi niya, sir, yung beach, yung sand niya, wala talaga si Boracay, parang ginagano niya. Yes sir. Meron talaga? Sir. Oo. Yung sir, yung Sunny Beach sir. Mas maganda yun. Tatawid siya sir, pero sobrang ganda nun sir. Yun yung kasama sa tourist travel and tours ng mga dito sir. Sunny Beach. So ano ka na? Ganda sir. Ano ka? Happy to? Yes sir. Wala lang kuryente pero Oo sir. Pero pag walang kuryente, walang generator, maglakad-lakad kami sir, magbike, magtakbo. Kita mo yung daming coconut, yung mga Siargao, yung coconut island sa Siargao sir, yung puro Dito sir, mas marami at mas maganda. Mani yung Siargao sa dami Yes. dito, na totoo lang. Sobrang dami at pag ganun sa daan, sa kalsada, sir, kikita ko mga pictures ko. Mga Instagrammable talaga. Yes. Pang IG. IG talaga. Sir, maganda talaga sir. Ayan, si Lieutenant Ish Borromeo. Happily serving. Char. Yes sir. Anong area ba to? Sa gitna ng Sulu. Anong district to? Second district. Second district. Happily serving the second district of Sulu while traveling at the same time. Yes sir. Thanks, Ish. Yes sir. Thank you sir.